Magandang araw po. Martes Santo na pala ngayon as of this recording. Habang tayo lumalalim sa Holy Week, lalo nating pagninilayan kung sino ang ating Panginoong Hesus at bakit natin siya dapat pagkatiwalaan. Hindi lang bilang isang guro lang, kundi bilang Diyos at tagapagligtas. So in Matthew 21 to 23, makikita po natin na sa araw na ito, ang ating Panginoong Hesus ay nagturo sa temple. Naganap ang ilang mahalagang bagay, like tinuligsan niya ang mga Pharisees and Scribes, tinawag niya silang mapagkunwari o hypocrites, or pababawi natin yung salitang plastic. Sinagot niya ang mga questions ng mga leaders ng religion na sinusubukang iligaw siya, at nagturo siya ng mga parables na nagpapakita kung paano tinanggihan ng Israel ang kanilang Mesaya. Pero teka, sino ba si Jesus? Marami ang nagsasabing si Jesus ay good moral teacher lang. But think about this. Good teachers, or let me say, good moral teachers, don't claim to be God. You see, sa mga pagtuturo ng ating Panginoong Jesus, ipinakita niya na siya nga ang may authority na Diyos lamang may-ari. You see, in Matthew 22 verse 44, ginamit niya ang Psalm 110 para ipahiwatig na siya ang Panginoon o siya ang Lord. Doon sa sinasabi sa Psalm na the Lord said to my Lord, sit at the right hand. Ipinapahiwatig po doon na siya nga ang Panginoon na uupo sa kanan ng Diyos. So kung hindi po siya kapantay ng Ama sa pagka-Diyos, paano niya masasabi ang mga yon? Bukod pa rito, ang mga katuruan ng ating Panginoong Hesus sa araw na ito, Holy Tuesday, ay recorded sa Gospel accounts na sinulat hindi po hundreds of years after that, kundi sa loob ng buhay ng mga mismong nakasaksi. For example, the Gospel according to Matthew was likely written about AD 60 to 70. The Apostle Paul, he wrote some letters na nagpapatunay sa pagkatao at pagkabuhay muli ng ating Panginoong Hesus within 20 to 30 years after the resurrection. So, you see my friends, too early to be legend, too detailed to be fake. Kaya, mga kapatid, kung sinasabi ng ating Panginoong Hesus na siya ang Panginoon, listen to this, may sapat tayong historical confidence para seryosohin ito. Bukod dyan, sa Holy Tuesday, binigkas niya yung kilalang-kilala na the Olivet Discourse na matatagpuan sa Matthew 24, kung saan hinulaan niya ang pagkawasak ng temple sa Jerusalem. And we know for sure in history, it happened on AD 70 in the hands of the Roman Empire. Kapatid, Jesus predicted the destruction of the temple 40 years before it happened. So, no one can predict that unless the one who said it is God. So, isang reminder po para sa ating lahat ngayong Holy Tuesday. Ang tunay na pananampalataya ay hindi panlabas lang. Hindi lang yung tipong dumadalo ka sa church, o yung lagi kang dumadalo sa prayer meetings, o kaya lagi ka dun sa conference, or whatever. Ito po'y panloob na pagsunod sa Diyos. Bukod dito, dapat nating suriin ang ating puso, dahil kahit mga taong relihiyoso, pwedeng maging mapagkunwari. You see, I understand there are some skeptics, including atheists, who told me that Christianity is allegedly false because of the injustice that those people did. Lalo na yung mga tao na ginagamit ang pangalan ng Panginoon para sa kanilang selfishness ba. But you see, Christianity is not about me or everyone else. We are wretched, we are sinful in nature, that's why we need Jesus Christ. Christianity's focus is not me. Christianity is not about everyone else here. Christianity is all about Jesus Christ. And then, siya, ang ating Panginoong Hesus,
hindi basta great moral teacher. Siya ang Messiah, siya ang Kristo na may karapatang humusga at magligtas. So, quick question po para sa lahat. Kung kaharap mo ang Panginoong Hesus ngayon, ano bang masasabi niya sa puso mo? So, ngayong Holy Tuesday, tinatawag tayo na kilalanin ang ating Panginoong Hesus, hindi lang sa dami ng kanyang aral, kundi sa katotohanan ng kanyang pagkakakilanlan. Well, you see, kung totoo ang mga sinabi niya, at napatunayan ito ng history at fulfilled prophecies, hindi natin siya pwedeng baliwalain.